natin ang side ng isang mistress sa isang istorya. Yun ang istorya ng relasyon. Ang hirap dito sa relasyon natin, puro ikaw ang nasusunod. Kung saan tayo pupunta, kung anong oras tayo alis, kung anong kakainin natin, kung anong susunod ko sa lahat ng oras. Hindi rin madali maging mistress na pagka may nangyari sa asawa mo muna bago ikaw. Sabi naman ang pagkatapos, hindi mo utusan mo ako. Sunod lang ako na sunod sa'yo. Ito is another role na maganda kasi ang role ko dun is parang PA. Ang gusto mo pagkatapos ko magtrabaho ng 24 hours, pagbalik ko rito, maglilinis pa ako ng banyo. Nung ginawa ko po yung Sister Stella, wala naman akong kinalaman sa bayan. Ako ay isang Kristiyano. At bilang isang Kristiyano, alam ko at alam natin lahat na tayo ay nasa tama. Yung role lang yung gusto ko na liberated na masyadong tahimik and then magiging liberated. Plus the fact, first time with Mike De Leon. Kahit 20 oras lang. Kahit isang umagalan. Yung role ko kasi doon, yung parang pagkananay, yung sa mabibilin yung anak mo knowing that you're going to die. Nakakahiya ka! Nakakahiya ka! Mike, ganyan sila talaga. Yun ang very challenging sa akin na I will be playing a role ng isang nanay na merong autistic na anak. Na paano mong lalabanan para i-presenta sa lipunan yung isang anak na autistic o may autism. Nalagay sa news na si Dulsura Cortez ay namatay sa AIDS. Ano ba yung AIDS? Oh, sabi ko challenging to. Sabi nila, this is the first time i-introduce natin ang AIDS sa Pilipinas. Ano ka naman mo sabihin sa akin yan? Diyos ka ba? Ikaw ba naman yan ang buhay sa akin? Sino ka ba? Mrs. Akala mo alam niya lahat ah! Hello, ikaw! Ang problema dito, hindi yung sakit, yung stigma. Talaga, kahit kailan tanga ako! Kaya nga kaya na pangasawa ko eh! It's about a liberated woman having two men in her life, which is my life. Andito lang ako lagi, Nay. Kahit sumama kayo sa tatay niyo, ako pa rin ang nanay niyo habang buhay. Even the mga roles ko, pamature din ang pamature. Kasi dito sa dekada, ang anak ko ilang, di ba? Yung tinatago nila kami mo, at itigil ang ginagawa namin. Gusto ko lang naman malaman bakit nila pinatay ang anak ko. Hindi masamang tao ang anak ko. Sa mundo ka ng isang pamilya na puro lalaki, na ang feeling mo baliwala ang nanay at babae. Which at the end ng dekada 70, pinakita niya na hindi pwede. Importante rin ako, importante yung role ko as a mother and as a woman. Ang kabatirang yan sa kanyang pagganap ay di mahahanap sa karaniwang artista. Ito ang siyang nagbibigay kay Vilma Santos ng talim sa pagsasabuhay sa bawat tauhang kanyang ginagampanan. At ito ang tumitimo sa kamalayan ng manonood. Napaniwala niya ang manonood na matapat sa realidad ang danas na sumanib sa kanya habang siya ay nanonood. Kung hindi tayo kikilos, sino ang kikilos? Kung hindi ngayon, kailan pa? Sa kapag-kapong taon ng Gawan Turian, binibigay ang natatanging gawan kay binibining Vilma Santos. Parangal mula kay Dr. Bien Lombera. Tawagin natin ang nag-iisang star for all season. Ladies and gentlemen, Ms. Vilma Santos.
Nahihilo yata. I love you. May I wear my glasses? It's really hard to be 35 and gorgeous. Okay. Okay. May babasahin po kasi ako para hindi ko po makalimutan. But anyway, before anything, ang taus-puso ko pong pasasalamat sa manunuri ng pelikulang Pilipino. Maraming salamat po. Naalala ko po noon, nabibigyan po ako ng mga awards bilang isang artista at isang actress din, Best Actress. Pero nung manalo po ako ng urian ng kauna-unahang panahon, parang doon ko lamang po nasabi, actress na pala ako. And I mean it. Napakalaki po ng utang na loob ko sa urian. Ito po ay nagsilbing napakalaking inspirasyon at napakalaking suporta sa akin pong showbiz career. Modesty aside, malaking bagay po ang naitulong nito sa akin para bigyan ako ng inspirasyon to do more good films, meaningful and significant movies. Mula po nung manalo ko ng urian, parang nasa isip ko dapat lahat ng movies gagawin ko may ibig sabihin. So it's not even my acting. It's the film that I do. Kailangan laging may ibig sabihin, laging significant, laging relevant. Para maipagmalaki ko naman sa manunuri ng pilig sa urian, hindi man pang Best Actress, gumawa na ako ng mga pelikulang kaya kong ipagmalaki. At mas maganda pa po, pag nabigyan po ako ng recognition as Best Actress. Kaya hanggang ngayon po, napakalaki po ng utang ko, utang na loob ko sa manunuri ng pelikulang Pilipino.